Mega love shoutout. Natin natin. 200. Secured na, secured na yung 200. Ako po. Mabibisit sila dito, Sir Leonardo. O sige, pinakalasta talaga ito, Ma'am Sat. Wala nang hirit, Ma'am Sat, no? Nako po. O, asan na dito? Air taxi, 200. Meron dito. Ito, Ma'am Sat, to. O, ito, ilang minutes? So, 20 minutes. Pabibilisan natin to. Gawin natin 15 minutes. Matutuloy na ang impeachment trial ni Sara sa Senado. Ngayon, nakakuha na si Representative Sandro Marcos ng 200 votes. Sige, pasok. Sir Bad. Buenos dias. Na natin to. Here we go. Tanggalin natin yung background music. Yan. O para si Sir Bad yung naririnig natin. Tapos bilisan natin. Sir Bad, shout out. Ayan. Diyos ko po, Lord Rudy. Sigurado mabibwisit na naman mag-garapata. Secured na yung 200 votes, Sir Leonardo, Sir Tony. Nako po, Diyos ko, Lord. Buenas tardes, damas y caballeros. If this Politico.com online news report turns out to be true, then this means that for the first time, the trial of Vice President Sara Duterte will definitely start or will definitely push through in the Senate, where Senate President Tito Soto has said that if Congress shall have mustered the required votes to forward, to elevate the impeachment complaint to the Senate, then he will start the impeachment trial forthwith. Mukhang ganito na nga. Papunta na nga tayo sa ganyang klaseng senaryo dahil nakabuo na daw itong si Majority Leader Sandro Marcos na anak ni President Bongbong Marcos ng 200 votes. Agoy! Or about 100 votes, 105 to 106 votes required para makabuo yung 1/3 vote para mapa-shortcut na yung referral ng impeachment complaint dyan sa Senado. Later, we will give our analysis on that. Let's go muna dito sa report ng Politico.com entitled 200 votes secured. Sandro Marcos reportedly leading impeachment push versus Sara Duterte. So no less than the presidential son is leading the charge of the Red Brigade. Hindi naman, this is nothing new kay Sandro Marcos because siya rin nakabuo yung more than 250 vote for the first impeachment. So ngayon naman nakabuo siya ng 200. At naayos pa niya yung gusot sa isang political party, National Unity Party ni Bilyonaryo Ricky Razon, and headed ngayon by Tagaytay Congressman Puno, which has 40 to 50 congressmen under the party, at sinabi nung una na they were not inclined to support the impeachment process, pero naayos na rin yung gusot nila dyan, kaya nakabuo na yung 200 votes. So malaki pa rin ito. Much more than the required number of votes. At sabi pa dito sa Politico.com report, 200 lawmakers have agreed to endorse the complaint against Sara. Kinausap na sila, at si presidential son, Sandro Marcos, is actively consolidating support across party lines sa 7 partido dyan sa Kongreso. Kasama na yung yung partido ni President Bongbong Marcos, Partido Federal. Okay. Pagkatapos, sabi pa ng isang source ng Politico.com, Sandro has been talking to party leaders, negotiating support
and making sure the numbers are there. So kinakausap, gumagapang, gumagalaw si Sandro Marcos para kausapin itong mga congressmen sa iba't ibang partido, siguro kasama na yung Makabayan Bloc, which is not part of the seven party coalition. Ang pinakamalaki diyan, of course, yung Lakas CMD, Christian Muslim Democrat, Lakas CMD, led by former Speaker Martin Romualdez. Meron sila over 100 congressman, at yung NUP meron 40, National Unity Party. Ukol dito sa National Unity Party, sinabi rin ng source ng Politico.com na nakausap na rin ni Sandro itong grupo na ito after sinabi ni Congressman Puno that they are most likely not to vote in favor of the impeachment ni Sara unless meron daw mga ebidensya. Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools. Just Again, sa mga team replay natin dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat. Pero sabi ng source ng Politico.com, kinausap na si Puno at yung 40 members ng NUP at naayos na yung gusot. Sabi pa ng source, NUP members were allegedly assured that projects affected by recent budget cuts, aray, including financial assistance and infrastructure projects, would continue. The message is clear. The message was clear. If the projects move forward, the votes follow. O yun lang. Dito lang, medyo aray, masakit sa atin. Kasi tulad ng sinabi natin, kaya medyo hindi very supportive ang NUP, baka may iniintay na kling-kling. At ganito na nga sinabi ng source, na kasi pala, nung inapprove yung budget natin, meron sila mga inapprovean project para sa mga congressman na na-realize nila na hindi naman talaga kailangan, hindi priority, hindi na nila nilabasan yung pondo dyan. Yun, nagalit yung 40 NUP congressman. Ngayon, inassure sila, o sige, ibibigay na namin sa inyo. Sige, kung anong hinihingi nyo, sige, sa inyo na. Para nakawin nyo, sige na, kayo. Basta suportahan nyo lang yung impeachment. Kaya ito na sinasabi natin na medyo ang pangit dito sa political Game of Thrones dahil yun, tayo ang magbabayad dito. Tayo mahirapan ngayon, lalo na tumataas yung presyo ng gasolina at tumataas yung presyo ng basic goods. And then eto, dapat sana mag-belt tightening pati mga congressman, pero para lang makuha yung oo nila, para makuha yung suporta nila, tayo ang tatanggalan ng budget para sa medisina, education, and other basic services sa gobyerno. Kumbaga, dahil sa impeachment, everybody happy ulit. Everybody happy. Yung mga budget na tinanggal dahil sa budget cut, pagtitipid, binabalik ngayon para lang matuloy yung impeachment ni Sara Duterte. So, napakapangit ng politika dito sa bansa. So sabi dito, makakabuo mahabol ni Sandro yung almost the same number. Kasi last year, gumalaw rin si Sandro, nakabuo siya ng 215 votes. Ngayon 200. So, okay pa rin. At sabi pa ng source ng Politico.com, kumpiyansa si Sandro na itong 200 na pledges na boto will hold true. Kasi yun nga, ang nakasalalay ay yung mga budget, yung mga pork barrel, yung mga insertions, yung mga allocable funds, yung hindi buboto pabor, hindi tatanggap ng grasya. So, ganun lang yan. Ganun lang yan. Disgrasya. Pero tayo, syempre, tayo mga ordinaryong tao na mga taxpayers, tayo ang disgrasya. Sila ang grasya. Okay? So, yan. So, yan ang yung bagong update ngayon dito sa issue ng impeachment. Kung mabuo ito,
pwede hindi na dumaan sa hearing proper dyan sa Justice Committee ng Kongreso na kabuo na ng desisyon na sufficient in form and substance yung impeachment complaint to push through with the hearing proper. Pero kung mabuo talaga, kung totoong nabuo, kasi itong hearing proper, mga May pa ata gaganap yung hearing. Pero kung mabuo itong 1/3 vote, at sinabi nga ng source ng Politico.com, nabuo na ni Sandro, so pwede na ito ma-shortcut, pwede na ito ma-pass-pass, at pwede na maipadala sa House, sa Senado. At hindi na dadaan sa committee report stage ng Committee on Justice, and then it can be transmitted directly to the Senate. Parang nangyari last year. So ano ang view natin dito? Ang view natin dito ay sa akin mas maganda yung sigurado, sigurista tayo. Mas maganda yung dumaan muna, siguro mga 2 months lang man yan, o baka pwede ma-shorten nila Jinky Luistro yung hearing proper. Kasi kung doon sa Senado, ang daming mga DDS senador doon, maari haharangin nila kahit yung presentation pa lang ng mga ebidensya. Haharangin nila yung ipasalita si Madriaga, haharangin nila yung yung paglabas ng dokumento ng AMLAC, haharangin nila yung mga ebidensya na ibipresenta ng Office of the Ombudsman, yung Commission on Audit, at most especially yung Deputy Ombudsman Arturo Carandang na ready para mag-testify yung ukol sa almost 3 billion 3 billion joint accounts ni Sara at ni Duterte, at nakalagay doon yung mga nag-deposit sa account na yun na silang Michael Yang at iba pa mga Chinese drug lords. So pwede nila harangin yan. Nakita nyo? Pwede nila harangin yung DepEd Undersecretary na sinabi na binibigyan siya ni Sara ng 50,000 a month para i-approve niya yung mga anomalous projects doon sa DepEd. So naalala nyo yung pagharang ng Villarde files, yung Oops. Again guys, no? Sa mga di pa po like and subscribe po tayo, Mabsat. Here we go. Yung envelope sa impeachment ni former President Joseph Estrada, at which resulted in the walkout of the prosecution, and eventually na kickstart na yung EDSA People Power 2. So kumbaga kaya gawin yan kasi boto lang man yan . Kung meron humaharang pagkatapos ang opposition, ang anti Duterte forces sa Senado, nakukunti lang man sila Risa, sila Bam Aquino, sila Kiko, at yan ang mga solid talaga na hindi pro Duterte. Yung iba question mark pa kahit mga Tulfo question mark pa, lalo na mga Cayetano, kahit si Pia, lahat yan mga Duterte boys and girls pa rin. So haharangin talaga nila yung pagpresenta ng mga ebidensya na yan. Kaya kung sa akin, mas maganda ipresenta muna yan. Kaya para wala na silang choice. Kumbaga nakita na ng publiko yan, mga ebidensya na yan. Ipresenta muna yan sa House hearing, and then yun, wala nang choice ang Senado. Kumbaga bakit mo paharangan nakita na napanood na ng publiko yung nangyaring hearing sa Kongreso at nailabas na yan. Kumbaga na-establish na talaga yung guilt ni Sara Duterte, yung saan napunta yung pera, paano siya kumita. So sa akin, mas okay yan. Ilabas muna yan sa House hearing, and then saka ipadala yan sa kasi may problema kung pagmamadaliin nila, baka mas lalong napahamak kasi majority pa rin kahit nasa majority yung ibang senador na sila mga Villar, 2 Villar, Camille at Mark, puro mga Duterte yan, allies. Kahit si Pia Cayetano, Duterte yan, si Loren Legarda, Duterte rin, pati anak, si mga Tulfo, galing Duterte rin yan.
kahit si Lito Lapid, hindi natin pwede asahan. So medyo kwan pa rin. Medyo tagilid pa rin. Maganda kung umabot ito sa House, medyo malakas na talaga yung mga ebidensya dahil nabuo na ito sa nagtestify na si Carandang, nagtestify na si Madriaga, nagtestify na kasi dito diyan sa House hindi gaano, kukunti lang yung haharang diyan. Sila Rufus, sila Suntay at sila Paulo Marcoleta lang. Kukunti lang sila diyan kumpara sa Senado. Kaya maganda, ayusin mo na yan sa House at isa pang dahilan na ayusin mo na sa House bago ipadala sa Senado. Isa pang dahilan, kaya ganitong opinion ko, baka ma-technical na naman sila ulit. Baka sasabihin na naman ng Supreme Court, kung inakyat itong issue na ito, kung dinala itong issue na ito na naman nila Sara sa Supreme Court, baka sasabihin na naman ng Supreme Court, meron na naman sila butas makita, sasabihin na naman na minadali, ganun. So, yun lang sa akin. Kaya, mas komportable ako na buuin muna, palakasin muna yung mga ebidensya, i-present muna lahat dapat na maipresenta, buuin muna yan, saka yan ipadala sa Senado. Na alam naman natin, actionan kaagad yan ni Tito Soto. Kaya lang, syempre, naintindihan ko rin yung Malacanang, magbe-break ang Kongreso sa March, so baka gusto nila gawin yung parang ginawa nila last year na bago umabot ng break ay naipadala na sa Senado. So tingnan natin. Of course, sila yan ang magka-agree kung ano man strategy gagamitin nila. Pero sana totoo itong 200 votes. Malaki ito. Malaki talaga ito. Yun lang. Problema, andyan pa rin ang Supreme Court na made up mostly of Duterte appointees. Pero good news na ito, at least sana totoo ito. Good news na ito. At tingnan natin kung tingin naman nila kaya ng mga prosecutors na ilaban na ito sa Senado, tingnan natin. Kaya lang yun nga, majority pa rin mga senador na kahit nandun na sa majority block ay mga Duterte senators pa rin. So let's pray for the best. Let's pray for the success of the Senate or of Congress to forward the impeachment complaint to the Senate. Yun lang. Tayo magbabayad niyan sa mga pork barrel, allocable funds, at saka inserted funds. This is a very sad world for us Filipinos. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good afternoon to all and see you in my next vlog. Yo. Salamat, Sir Bad. Actually, mayroong point si Sir Bad doon, ma'am. Sa totoo lang. Mas magandang ipakita na lang dyan sa lower house sa Congress, mga kapsat, no? Yung mga ebidensya. No? Para wala nang mas ilit na mga technical dyan. No? Tapos, total, secured naman yung 200. Magvo-voting pa rin naman sila eh. Ipakita mo na yung mga ebidensya. Ipakita nyo dyan si Guban, ipakita nyo dyan si sino ba? Si Madriaga, at saka yung mga bank records. Ilabas nyo na. Matagal nang kinakatakutan ng mga Duterte yung bank records. Si Digong nga takot-takot, ayaw pang sampalin si Trillanes. Pero pag yan ilabas, wala na magagawang Senado. Pakita na ebidensya. Sa lower house pa lang pinakita. Tapos pipigilan natin dito. Wala na. So, okay lang yon. At least pag naipakita lahat ng ebidensya, magvo-voting na, may 200 na, kung meron man, pasok sa banga. Di ba, Sir Leonardo, Sir Tony, Mintik, di ba? So, I said ko, no, mukhang may punto dito si Sir Bad talaga. Dapat lang. Huwag na natin hintayin na instant noodles. No? Ipakita na ebidensya, matagal na. Last year pa natin hinihintay, ilabas na muna dyan sa lower house. Para sure ball. No? Total, pag naipakita na yan, magvo-voting pa rin sila. O doon na sila mag-vote ng 200. Huwag na yung instant na ibigay nila without na nagkakaroon ng investigation sa lower house. Alright? So again, maraming salamat. Nag-extend tayo. 1 hour 30 minutes. Lord Rudy, napahaba yung live stream natin ngayon. Again, thank you very much. Nakatatlong live stream tayo today. Marami na naman tayo tatapin mamaya. Sana huwag kayo magsawa sa mga ina-upload ni Maestro. Sana mag-like kayo, mabsat. Maraming salamat sa mga team replay. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyo lahat. Sir Tori, Sir Leonardo, Mindy, si Jenny Ramos, sino ba? Lahat ng nandito mula pa kanina na almost 3 hours na tayo magkakasama. Maraming salamat. Alright. So, shout out sa inyo lahat.